Kumusta mo pumunta na? Okay na mo? Amen. Ang mga anak sa Ginoo, mag-ginaon sa okay ka. Bisag kung lagi ako nga sa mga dili man kapalayasan ng pagmabugatan. Ay, ayaw. No? Karon din mga igsoon, kabalo man ta nga ang kalibutan dili na maayo ang hingtang. Kumusta ka ang hingtang? Basta dili ka maayo. No? Kumusta ba? Kumusta na yung ating kalagayan ngayon? Sana nagiging okay ka tayo. No? Ang aking ni sister magandang natin. Alam niyo naman na yung Middle East ay grabe. Kaya maraming nadidinig ngayon. Yung flight ko nga dapat sa 20 month. No? Pero extend daw ang aircraft 15. Pero hindi ko pa sure kung talagang 15 yan. Naway, magiging okay na lahat. Dahil apektatong lahat na. Kahit nga yung maliit ng mga businesses, apektato lahat. Pero sa Bible, nakasulat tayo. Kaya huwag kayong magtataka. Sabi nga doon ay kaharian, kingdom to kingdom. No? Bansa, kapwa sa bansa ay paglalaban. Nandun yan sa Biblia. Kaya hindi natin pwedeng pagtakhan. Kahit anong gawin natin, mangyayari. Pero bago lahat, yan muna natin yung ating Covenant verse. Kasi yung pinaka maganda sa atin may Covenant verse tayo. Basahin ko natin ang Luke 4:18 to 19. Meron ba? Wala. Sige. Memorize naman. Sige. Ingat. Go, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted, to preach the deliverance to the captives, and to open the sight of the blind, send the liberty to those and bring the sick of the Lord. Our God is Jesus. Palapakan natin. So, nasantin nyo kami sa nag-ganyan kayo sa akin. Sobrang tuloy tayo mga kapatid. Alam niyo ba na ang bawat buhay ng isang tao may kwento? Tama ba? Lahat tayo may kanya-kanya tayong kwento. At yung ating pag-uusapan ngayon, ayan, dyan na tayo natin, ay ang buhay ni Ruth. Ayan, pag-usapan natin ang aking nilalang pamagat, pinangat ng Diyos na commitment that later turns back. Sandali ko tayo malangin. Abba Father, maraming salamat sa oras na ito na napakagandang panahon ay binigay mo sa bawat isa sa akin. At napakagandang pag-gising ng bawat sa amin. Tunay nga na pagpapala mo ay walang hanggan at walang makakapagtay. Ikaw ang may taas sa oras na ito. Ikaw ang mapaparangalan. Ikaw ang magiging sentro ng gawain ng kabarkahan. Maraming sa iyong mga salita na aming pagbuloy-bulayan. Nawalong din ay mabusog kami at magiging mabago ang bawat buhay ng Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. A commitment that never turns back. Basahin natin atong basahin sa Ruth chapter 1 verse 16-17. Ano? Ay, pasensya naman ay ulor, no? Hindi mag-ulor ba? Murang Christmas tree. Okay, basta. Verse 16, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Verse 17, where you die, I will die, and there I will give birth. May the Lord be with me, give me birth successfully. If every death separates, we will be. Grabe. Ito yung books na punong-puno ng pangako sa kanyang biyahan. Dito natin makikita mga kapatid kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Ruth. Kinsa nga hindi ugangan, taas ang tanong.
Ano, uli na maminyo, puro din, mga kuwalwa, puro mga ulit tao, mga dalaga. No? Ako na, pagkagan, kaya ng asawa. Pag naipagangan niya, asawa, di ba? Kasi dali mga naay ko, ka ng wala kayo asawa. Hala, nung sa sila, wala na sila asawa. Uy, wala. Mga managers ko. This verse, mga kapatid, is the one that most powerful declaration of loyalty and faith in the Bible. Grabe yun ang loyalty nilo. Introduction mo, si Ruth, naa siya ugangan ang pangalan at sama. Naomi. Abi na Naomi. Naomi, no? Kaya si Naomi, nasa para si Elimelech. Mga lahi din sila Israel. Ito siya niya. Kami nang mo kay 20 minutes na niya ang preaching. 20 minutes ang kada quest. Kung yung upang magka-quest, hindi na 80 minutes, no? Kami nang mo. Kaya si Elimelech o Naomi na ibang anak. Si Mahalon o Chilyon, no? Kaya sila, si Naomi niadto sa lugar sa Moabites. Mga naman kauban, Moabites, Israelites, Reclamites, diba? Ay, Reclamites na. Parang na. Hittites, ang nga naman. Then, si Naomi, ang iyang asawa, iyang bana, si Elimelech namatay. O ang duha niya kapag-anak, si Mahalon o si Chilyon. Kung nakakanaay ang asawa sa lugar sa buwan. Nato din asawa. Pangalan, pinsa. Wala si Kabalo. Si Juan. Ang pangalan niya ay si Ofra o si Ruth. Ang asawa sa kanya. Ang problema ay namatay ang asawa ba na kung namatay ko niya. Muna yung introduction. Na grabe ang iyang bata o anak na sakit ng Naomi. Diba? Wala kasi maingan, wala kasi isang pusa na kanang matuwa, wala sa mga kamag-anak dito sa Moab. Kaya hindi ba siya katamuwa? Pagkalahan niya siya. Karon, mga ito. Kaya si Naomi, nag-decide na mag-ulit sa ilang lugar. Asa? Sa Judea. Kaya hindi siya right sa Islam. And then, mga ito, nindot kayo kung inyong basahon bagrot kung ba't do not urge me to leave you. Kaya si Ruth, si Naomi, nag-decide na at iyang duha ka, gano'n naman siya, saan ang tawagan? Dili ang iyang duha ka pa, balakad sa tayo. Manugan yan sa Tagalog na. Gusto niya pauwiin doon. Dahil wala na siyang anak, gusto niya pauwiin doon sa kanilang mga kanya-kanya lugar. Grabe na nakabuti talaga ni Naomi. Hindi niya pinigilan dahil wala na siyang anak. Yung kanyang manugang gusto niya pauwiin sa kanya-kanya lugar. Uwi na kayo. Wala na pa kayo makapaka sa akin. Mahirap na ako. Hindi na ako mayaman. Walang-wala na. Kaya kabalik na ako sa dapat ng bayan. Si Orpha, nibalik na sa ilang lugar o ang nagpabilin si Ruth. Yan ang nagpaiwan si Ruth. Yan yung katagalan niya. Ito yung pinakamaganda sa mga ugangan. Sa inyong ugangan, kung na may ugangan, o kami mga babae, mga lalaki, kung na may ugangan, igugmahan ninyo ang inyong ugangan. Ayaw niyo ninyo pasakit. Bahala na pasakitan mo. Kung dili naman ninyo kaya, layo-layo ito bayan. No? Layo lang dito pasakit.
mga igsoon. Ingon diri, an agreement or pledge to do something in the future. Example, sa mga commitment mga igsoon, natin makita dire, example sa mga sundalo, di ba, before sila mag-full pledge or mag-graduate, di ba man sila, ako si, besa ang mga politician, ako si, kaya nga naman, nag-commit sila nga mga lagad sa katawan. Ang mga sundalo, pulis, commit sa mga, nag-commit sila nga ilang protektahan ang katawan. Mao na ilang commitment, mao na ilang saad na hangtod sa ilang servisyo. Mao sa ang politician. Ang ilang saad na mga lagad lagi sila sa katawan. O ang priority nila ang katawan. Dila ang pabalingan. Mao na siya. Last, ang pag-asawa. Naanisumpahan, di ba? Magsasama kayo sa hirap at ginhawa, may uhog sa wala, may ipon, wala, diba? Magsasama kayo hanggang sa dulo na walang hanggang. Diba? Yun yung sumpaan ng mga asawa. At walang pwedeng magbago. Sabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng pa, iwalayan ng tao. Yun yung commitment mo sa isa. Yun yung commitment niya na hindi kaya bitawan sa mga. No? At higit sa lahat, nung tinanggap niyo ang Diyos, anong commitment niyo? Diba sabi niyo, sabi natin, mula ngayon Lord, ikaw na ang aking paglilingkuran habang ako natutuwa. Yun yung commitment natin as a Christian. Yun yung commitment natin. Siguro po sa inyo, kung nag-commit na kayo sa Lord, na siguro alam ko naman, kaya ngayon na nila dahil nag-commit kayo sa Lord na maglingkod sa Lord. Kaya tinumit niyo yung buhay niyo na para maglingkod sa Kanya habang kayo nabubuhay. Tama ba? O habang kayo ang lingkod. Na, yun yung mga, yun yung commitment na inano nga, sabi ko lang sa inyo. Commitment, number one, sabi dito, commitment that stays in difficult times. Si Ruth, nakita niya yung bira niya, yung si Ruth, ang balas na yun. Si Ruth, nakita niya, sabi dito, commitment that stays in difficult times. Example. Next slide, please. But God replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Wow. Hindi niya iniwan si Naomi kahit gaano kahirap ang kalagayan ni Naomi. Ganyan ang loyalty. Ganyan yung faith ni Ruth sa kanyang ginagawa. Maging sa atin mga kapatid, sa atong kinabuhi, sa pagpamalaga natin sa Ginoo, bisa mo kinaunsa, no? Bisa mo kinaunsa ang church. Nakakadyak. Ang loyalty namin dili man sa tao, dili po sa church, kundi sa Ginoo. Kung loyal ka sa Ginoo, kung faithful ka sa Ginoo, faithful ka sa Diyos. Amen ba? Kung faithful ka sa atong pagpamalaga sa Ginoo, faithful ka sa iyong leader. Bisa magkinaunsa ang leader na ito lang mga kapatid, hindi maiwasan sa church na maraming mga problema na lahat ng church may problema. Hindi rin maiwasan na mga leader natin ang problema. Kung tatanungin nyo, marami ang problema sa mga leader, sa mga pastor na nakikita. Pero hindi ako nakitingin ko. Wala ko sa problema niya. At least nakikita ko yung problema niya na may pagpapreko. Na yun yung trabaho natin kapag may problema ang leader natin, andyan ka para makikita. Yun yung ipapakita natin, yun yung ipapakita mo ng loyalty mo sa pastor mo, sa leader mo, sa church mo. Kung gusto mong manatili, kung gusto mong may growth ng church, do something. Pray first. Panalangin ng pastor. Sino pastor mo? Wala lang yung pastor natin yung Pastor Chris. Diba sino leader mo? Wala yung leader sa Pastor Chris. Alam naman natin ang tayo ay nagsisimula pa lang. Wala tayong ibang gagawin kundi ang panalangin para sa church. Dahil kapag lagi tayo nag-pray para sa ating leader,
nag-grow yung spirit natin. Sabi ni Pastor kanina, pag-grow ang yung spirit, nag-grow din yung spirit. Amen? Next slide. Sabi nito, this was a commitment not based on convenience but on love and faithfulness. Hindi lang nakapasa yung commitment mo na okay siya ngayon. No? Hindi lang dahil sa mga amisyong tingnan mo yung mga kabila. Marami mga partisya, marami mga tao. Ay, siguro naranasan nyo. Naranasan na natin siguro na nung mayroon pa tayo, mayroon sabi ko sa inyo, hindi minutes sa isang request eh. Kaya, may siguro naranasan din natin sa buhay natin, kapag mayroon tayo, marami tayong kaibigan. No? Kapag may pakinagbago tayo, parang bago-bago natin sa kapwa natin, no? Ganun yung reality. Yung reality. Yung totoong buhay. Marami tayo kanya. Mas mabago ka kapag marami kang pera or may pakinagbago. Pero kapag wala na rin. No? Naranasan niyo yan? O ako lang nakaranas lang? Ay, sila president, ako lang nakaranas lang. Na, ganun din si Naomi, kasi mga kapatid. Nung nakita niya na wala nang pakinabang si Naomi, totoo lang, wala nang pakinabang. Wala nang kayaman na si Naomi, babalik na sa kanya, pinanggaling. At kaya nga pinabalik ko sila ni Naomi sa kanilang mga bayan, dahil wala siya pakinabang. Pero si Ruth nag-insist. Pinakita niya ang reality niya sa kanyang biyahe. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kawalan, andun yung kanyang biyahe. Andun yung pagmamahal. Alam niyo, habang pinapasa ko ito, kasi nagbinan ako eh. Ganun mo kamahal ang biyahe ko. Na kahit anong problema, gusto kong andun lang ako sa ito. Support sa kanila. Kung may mali ako nakikita, pray lang. Ganon yung pagmahal mo ang hindi. Dapat mahalin natin ang pagmahal. Ganon din ang church natin. Kahit may problema, pray lang. Huwag tayong umalis. Huwag tayong umalis sa pagkahawak sa ating pamilya. Huwag tayong umalis. Pare-paresin, manapagdagin. Parang may ganyan. Pare-pares lang. Ganon din naman. May Diyos wala, pares lang naman. Kumakain ko ba? Ano yung mga pagkwilan ng mga tao. Kaya, maraming mga churches, maraming mga Christians na ngayon, ang commitment nila ay nakabasa na kapag okay ang buhay. No? Maraming mga Christian ngayon ay nagiging nagawin sa nakudo na for the past year, totally ako down. Pero naningkamot sa po. Pero ang Holy Spirit wala sa pumiya. Bisa din natin ako, kaya sa buhay natin, pag may problema, lapit tayo sa kanya. Hindi nawawala yung problema sa buhay natin hanggang buhay ka may problema. Pero the good thing is, nandiyan ang Diyos na magbibigay sa inyo. Amen? Next slide. Sabi dito, but true friend stays during the storm. Ang totoong kaibigan, mayroon na wala, nandiyan siya. Sino bang totoong kaibigan mo? Tingnan mo yung katabi mo. Unang kaibigan natin si Lord. Nandiyan siya. At anong mangyari? Lumayo ka man o lalapit, nandiyan ba yung Diyos? Ang tao may pangako, pero nagbabago yan. No? Kahit ikaw, kahit ako, nagbabago din tayo. Kahit yung mga pangako natin, kami kaibigan ko promises need to be broken down. Nagbagamit ako tayo sa panatong isa. Hindi kaya ka ma-absorb. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Andun pa rin siya hanggang andyan ka. Hindi siya nawawala. Tayo lang yung nawawala at nagwawala. No? Kaya, pilitin natin sa sarili natin na magiging maayos ang relasyon natin sa Diyos. Amen?
Lima sa wala, tuloy ka. Katulad nila. Isasama kita namin. Ipagpapakain, hindi kita ipakain sa buhaya. Kakain tayo sa tayo. No? Yung mga mami ko na ayayayan niya na mag-jolly. Next slide, please. Number 2. Yan. Ang bilis ko lang. Commitment that changes identity. 0, mga kapatid. And verse 1:16. But don't urge me to leave you or to turn back to you from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people. 0, nag-decide siya agad na kung saan siya pupunta, nandun siya. At kung yung bayan mo ay magiging bayan ko rin. Ganun sila, wala nang dala, hindi na siya nagdadalawang isip kung ano man yung mangyayari. Sila ay mga bigla, mga bites, hindi siya part ng Israel, ng Israelites. No? Sa pagpili niya kayo, as may Pinoy, alam niya sa sarili niya, mayroong pagbabago. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Marami sa pagpili mo as a Christian, as a believer of Christ, not only a Christian, but a disciple of Christ, alam natin sa sarili natin na maraming mababago. Amen ba? Kung dati, sinasabi ko sa kapatid ko na, mga ko, ang naging naman to, mga gin ang gini naman, parang ba? Hindi ko akalain na magiging naman. Na sa pagiging Kristiyano, maraming mababago sa buhay mo. Maging zero, mga kapatid, nung pagpunta niya sa pagsama niya kay Naomi, pagsama niya kay Naomi, iiwan niya kanyang, unang-unang ang iwan niya, ang culture niya, ang kultura ni Naomi, as a Moabites. Pangalawa, ang lingwahe ni Naomi, ang converse ni Naomi, at ang past ni Naomi. Yun yung mababago sa kanya. Ang mga kaibigan niya, hindi na niya, pastor yan siya. Kasi nag-practice na siya. Kaya, alam nilo na maraming mababago, marami siyang kaibigan. Maging sa ating mga buhay, sa buhay natin mga kapatid, marami tayong mga kaibigan noon na ayaw na sa atin ngayon. Diba? Marami tayong mga close friends noon na ngayon ay hindi na. Kasi nabago. Ganun din mga kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo as your Lord and Savior, maraming babago sa buhay. Amen? Amen. Kaya, malalaman mo sa akin, literal malalaman mo na binabit na pala ni Lord. No? Kung dati na grabe kang yung bunga mo parang machine gun, no? Kung bumangira ka noon, abang ngayon, bumangira ka pa rin. Pero nag-share ka rin naman. Nagpasok mo hindi ka. Kung dismusa ka noon, maritis ka noon, as lalo ka ng maritis ngayon, hindi naman yung pastor namin ito, alam mo, hindi ka maintindihan yung ma-Chinese ko, Pilipino mo, ano ba gano'n siya? No? Pero po siya, magic. Maraming yung mga negative naman ang activities mo ngayon. Ganon din si Zero. Your people will be my people. Tatanggapin kung ano sa namin at magiging independent siya. At ganon din tayo mga tinanggap mo sa Jesus Christ, then accept sa mga pagbabago sa kanya. Kung dati ay lagi ka lang sa mga parang hindi ka pagkakaman siya, ngayon hindi ka. Lagi ka lang nakakibig. Hindi yung kapag wala ka nakakibig, delikado yun. Hindi yung kapag walang tao, lagi ka sa salita, delikado din yan. Kung dati ay grabe kang masakuli, ngayon yung mga bagay-bagay na pinabago sa atin as a Christian. Kasi mayroon ka ng Christ, hindi ka masarap sa atin. Mayroon ka ng iniisip,
Kung dati natin, kung binata ka pa, wala kang iniisip na may naiiwan ka lang pamilya. No? Ngayon, hindi ba na? May pagkakato, uuwi na ako. Kasi ngayon, yung bakas, hindi makakapanis na. Ngayon, bilang isang Kristiyano, lagi mo sinasabi sa sarili mo, pag binura ko siya, sigurado ako masisira sa Kristo. Mayroon ka na, overrace. Hindi lang basta-basta Kristiyano tayo mga kapatid. Alam niyo ba yun? Tinitingnan tayo ng tao. Kapag mayroon kang ginawang hindi maganda, nasisira ang pagiging Kristiyano mo. At para Kristo. Yung mga bagay na ang hirap natin makumbinsi or mahirap tayo mag-justify sa ating mga mahal sa buhay. Kasi kita-kita yung buhay natin kung paano. No? Pero kung nakikita nila na iba ka na, no? Iba ka na, hindi yung yung sinasabi nilang nakangin ganda na iba na yun. Yung galing, iba na. Binago ka na. At higit sa lahat mga kapatid, marami ko dito next slide please. See what's accepting and your identity. Kayo ba? Tinanggap ko na ba na Kristiyano kayo? Hello, Ingo, may tawag Ingo. Hi! Tinanggap na po ba natin si Kristo sa buhay natin? Matagal na, di ba? Kaya nga tayo nandito. Kaya nga tayo nagsusumikap na mag-serve sa Lord. At naniniwala naman ako mga kapatid na ang Diyos ay nagiging buhay sa mundo. At alam ko naman na ang Diyos ay nakapagpapos sa inyong mga. Next slide please. When you truly follow God, ba yan? Next slide. Unang-una yung mga kapatid, yung mga priority, yung tinanggap po sa Jesus Christ sa buhay natin, nag-iiba rin ang priority. Sabi ko nga dati, wala kang iniisip na pamilya, ngayon mayroon na kung nag-asawa ka. May anak, may asawa ka na, pag hindi ka mag-uwi ng maaga, baka kaldirong lilipad sa'yo, no? Huwag sa anong maglilipad sa'yo. Ganun din sa ating mga kapatid sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, hindi lang sarili mo ang iniisip mo, kundi ang pangalan ni Kristo, kundi ang church kung saan ka dumating. Yun ba yung tinuturo ng pastor niyo? Diba? Yun ba yung natutulad mo sa church? Kaya nga, iba, nag-iiba ang priority natin. Kung dati, upang sa kanila, kailangan ng ko yung aking pangalan. Kailangan, kahit ano mangyari, kamutin talaga yung pangalan ko. Kasi yun yung gusto ko. Pero ngayon, may Diyos na tayo. Yung priority natin nag-iiba. Ang priority natin, kung dati ay gising natin kung ano-ano ginagawa natin. Pero mayroon tayong priority. Kaya namibigay ng priority natin. Yung akin ay yung binasaya ka ng sasakit yung tayo. Kaya, pakayo sabi dito mga kapatid. Next slide please. Our values change. Binabago natin sa buhay natin. Sabi ko kanina, kung dati nasa tuloy na natin. No? Kung dati manginira ka, diba? Mayroon ka na pagpipigil sila. Kaya nga tayo kung naiingipin, diba? Sabi nga doon sa Santiago, na ang bumanga doon natin ay dapat ay may bakit yan. Barbara, paano yung alam mo ano? Hindi, sabihin mo ang kapatid, may pag-control ka na. Dati, wala kang pakialam kung may masakit o wala. No? Pero ngayon, iba na. May control ka. Ayaw sa sarili natin na baka mapahiyaan mo sa buhay natin. Lalo na nakawag-ayaw mo tayo. Kapag mayroon ang gusto mo na sa Panginoon, 50 na tayo. Dati ako, wala kang pakialam sa kanila. Mamita siya, hindi. Bahala siya. Yung mga word na bahala siya sa buhay na wala kang pakialam sa kanila ay di ko alam ano ba talaga yung buhay natin. Ibig sabihin, wala tayo pagmamahal. Si Rob, mga kapatid, alam niya na mabago
basahin natin ang buong chapter chapter 1, ang dami kayo mapapasa doon kung paano nakapos. Lahat, language, culture niya, lahat, values, lahat pinapako. Ganun din sa buhay natin. Binabago talaga tayo ng Panginoon sa ayaw natin. Ngayon, nasa atin na lang yun kung gusto mo natin magbago o hindi. Tutulungan tayo ng Panginoon, pero nasa atin pa rin yun. Kung mananatili pa rin tayo Zimbabwe or mananatili pa rin tayo sa ating kalagayan noon. Ganito naman talaga ako. Ibig sabihin, hindi ka nabago. No? Ibig sabihin, walang magbabago sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo mababago. Ibig sabihin, yung good news na atin talaga ay hindi makapagbilang sa mga natin. Para bagang hindi naging epekto, walang epekto yung ating church. Walang epekto yung ating pagpanggap. Kung lagi na, ito naman talaga, ganito na talaga. No? Yung buhay natin, ganito naman talaga, nahihiyan talaga eh. Talagang ganito talaga. Nagkaroon tayo ng negative mindset. Si Rod, hindi. Wala siyang pakialam sa samahan niyang binanya. Sa hirap at sa ginawa. Ano kasama sa ginawa? Ganun kang makalawag si Naomi. No? Next slide please. Ayan. Our lifestyle is changed. Ano ba yung lifestyle natin? Dati isuot natin ang hindi ko, no? Pero lagi ba hanggang dito lang? Ano naman? Hindi. Kung dati ay kilos mo ay parang hindi, yung bang hindi may kasi kung ano kung meron tayong binigay. Kung ang lifestyle natin, ano ba yung mga lifestyle natin? Marami sa kakain, no? Sa dinyan sa lifestyle natin, mukbang tayo ng mukbang, wala na tayo pera, pag nakaroon sinisisi natin sa sinisisi. Minsan, wala na pakialam sa Sunday. Bahala na. Sa kanila niya. Rest day ngayon, family day ngayon, punta tayo doon. Mamasyal tayo. Pero iba na ngayon. Nung binago ka ng Panginoon, kaya ka na nito. Kasi ito yung lifestyle. Pag Sunday, para sa akin. Hindi yung kagandahan at ang may Diyos sa puso. Priority na tayo. Kapag mayroon ng exhort, mag-pray muna. Dahil hindi ka kaya takbuhan ako sa klase namin. Pero may nila. Lord, I need your guidance. Wisdom. Ang dami. Pero wala ko. No? Ganun din yung mga Kristiyano na kilala nila ang Diyos. Pinapriority nila ang Diyos bago ang baka nag-apply sa Lord. No? Sa school, sa trabaho, saan man, pumunta doon, si Lord muna. O baka naman sinasabi kayo sa akin, Lord, magsisimba ba ako o hindi? Kaya naluupan mo ba ito magsimba ako o hindi? Ano naman ganun? Kaya ba yun? Ibang Lord siguro yung tinatawag ko. Ang Sunday, automatic yun. Next slide please. First Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is come. No. Ang sino man ang kapag-isa ng Kristo, ang sino man tumanggap sa Diyos, ay isa ng bagong nilaga. Wala na yung dating siya na ito. Brad, ganito talaga ako. Ang pagbabago sa buhay natin ng kapatid, nagdidipid na rin yan sa akin. No. Mayroon grabing pagbabago, naman, nabago na siya. Mayroon talagang 50 years na, ano pa rin, pasaway pa din, no? O ilang years na sa church, wala pa rin pagbabago, no? Process. Pero kailangan talaga natin yung process. Sa ating church na ito, process, hindi natin process. Nagsimula talaga kahit sa wala. Walang instrument, walang member, no? Walang ano process. Pero alam nyo, ito ang kagandahan para hindi tayo magmayarap.
Pag pinagawa ng Lord, alam mo, meron tayo ng J1 Mega Church School. Ito yung natin. Ang pangarap ko lang, ang sabi ko sa Lord, Lord, okay sa J1 Cebu, kahit 2,000 members lang, family members. Ito na yun. Kasi lang, 2,000 family members. Pero hindi yan mangyayari ito pala. No? Kaya tanggapin natin yung process. Huwag tayong mag-asalit sa yung mga ating gitara, kung ano ang nakita niyo dito, may ganit lang. Malay niyo, bibigyan tayo ng Diyos ng sarili natin lupa. Kahit pa sa sarili. No? Kaya mag-pray tayo, humingi tayo sa Lord, tanggapin natin ang process, go lang tayo ng go sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag na huwag kayong tumigil. Dahil kapag tumigil kayo, ay lang, hindi sa taro kayo. No? Kapag ang sino man dito ay tumigil, taro siya. Hindi siya mahalala. Di ba sabi ni Pwede? Di sabi ni Pwede? Ang maayaw ay di lang mawawali. Ang nagwawali di maayaw. Ano naman talaga yan? Eh sa mga nag-aaral, kung tumigil ka, hindi ka mag-graduate. Di ba? Hindi ka magkaroon ng magandang trabaho. Sa pag-aaral, kung nag-discuss ka dahil marami kang potential na magaganda. Wala rin. Sa paglilingkod natin, andyan naman sa kaso. Kaya nila yan. Dito lang ako. Wala rin yan. Di ba daw? Walang nangyayari kung kapag tayo. Gulang tayo na. Ganun talaga ang process. Minsan masakit, minsan mahirap. Pero, kasama ka. Next slide, please. Number 3, commitment of Jesus God about everything. And Romans chapter 1, verse 16, sabi dito, dahil talaga, your God, my God. Pinili nila ang Diyos ng Israel. Kaysa Diyos na iniwan niya yung Diyos na yung bias. Ganun din sa atin, pinili natin ang Diyos na natakot sa krus para sa iyo. Kasi maraming Diyos dito sa sanlibutan. Sabi nga ng Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ano na naman ang Panginoon sa araw na ito? Para pwede naman tayo mag-ibig. Pwede naman tayo kumara. Di ba, Mark? Pwede tayo pumunta doon ng basketball, no? Pero hindi. Andiyan naman si Yao Ming. Kasama natin. Pwede naman yan eh. Pwede naman tayo masarap sa higaan natin. Pero hindi. Inuna natin sa Lord. Mas inuna natin ang Diyos ng Diyos. At alam kong hindi kayo pagkukulangin. At alam kong hindi nawawala ng halaga yung nagiging. Amen ba? Next slide. Your decision changes history. Alam niyo ba yung decision ni Ruth na kanyang magsama kay Naomi? Alam niyo ba yung lahi niya? Lahi ni Jesus Christ. Na si Naomi, si Lord, ito yung bisit. Ang bisit lang niya ay si Juan. Dito pinanganak si David. Nagiging grandparents. At nagiging lahi ni David si Jesus Christ. Hindi niyo ba alam na sa pagpilit niya sa Diyos na maglingkod sa Kanya, buong kapapuhan niya yung pagpilit. At kayo ang dahilan kung bakit sila maglingkod. At kayo din ang ginagamit ng Lord para sila magkilala sa Kanya. At hindi lang sila yung mga kapag-anak, kundi pati yung mga kaibigan mo. Diba? Yes. Mga kaibigan mo, kaibigan mo, magiging instrument tayo. Sabi nga ito sa G1 culture natin, diba? Ano yung una? Ayam. Akala ko ayam na extreme, no? Ayam ang blessing. Ay, isang Christian ang blessing yan. Kahit saan siya pinag-blessing. Amen? Dahil kasama niya ay nagdadala ng blessing. May ayam blessing. Next slide. Sabi dito, Ruth, and became the great grandmother
with Jesus Christ. Ang alam ko lang si Jesus Christ ay nagmula sa layo. Yung pala sa Lord pala. Malay niyo, lahat ng pamilya natin, kamag-anak natin, andito na sa harapan. Diba? Lahat ng pamilya ko, diba? Kapag ng magkamag-anak. Malay na. At hindi na malay ang next slide. Or na, ito na yata mo. Palakpakan mo! Gising. Praise God. Commitment. Sana mo na. Commitment that refuses to turn back. In Rob chapter 1, verse 16. 16 pa rin tayo. Sabi dito, sige na. A life always surrender to God. Okay, next slide. Next slide. Oh, wala dito. Wala na. Okay. Ayan. Dito sabi dito sa Rob chapter 16, 1 to 16, do not urge me to leave you. Ipinamanhin ni Lord, sinasabi na, huwag mo akong pilitin umalis. Huwag mo akong sipahin. Huwag mo akong paalis sa harapan mo. Huwag mo akong sabihin iwan kita. Dahil hindi kita iwan. Diba? Yun yung grabe ang statement ni Lord dito sa kanyang ina na kung babasahin natin ang whole chapter ng Lord, pinagpapala talaga si Lord ng sobras. Sino bang gusto ng papapala? Nasa kamay. Di mahalin mo kung sino man ang magulang mo at ang kaya. At kung sino man ang kaibigan. Mahal. Sabi nga doon love is the great is powerful. Ang pagmamahal ng iba yung mga. Sabi dito, zero is sinasabi a life always surrender to God. Na zero, sunugin din talaga niya yung kanyang lahat. Hindi yung kanyang pinanggalingan at sumama kanya. Ganon din sa buhay natin. Ang sino mang sinuko ang buhay niya sa Diyos na total. Makikita talaga niya ang pagkakasal. Amen ba? Kahit anong mangyari, hindi talaga niya iiwan yung ministry niya. No, kahit anong mangyari, hindi talaga niya iiwan yung kanyang identity. I am a Christian. Kahit saan ako magpunta, I am a Christian. I am a follower of Christ. I am a disciple of Christ. My church, so be it. May Bibles tayo? No. My church, malayong church, okay na. Gagamitin ako ng Lord para magkaroon ng Bible study. No. Gagamitin ako ng Lord para magkaroon ng church. No. Yung isang Kristiyano na tunay na ang tinuod na surrender sa tubangan sa Ginoo. Maunay kuhaan sa Ginoo nga ang sino mang lumapit sa Kanya hindi talaga mabibigyan. Amen. Next slide please. Sabi dito, as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua chapter 24 verse 15. Kung babasahin niyo ito mga kapatid, ito tinatanong ko. Ang Diyos ba ng Israel, piliin ko ibang Diyos. Ngayon, sa buhay natin, anong pipiliin natin? Sino ang pipiliin natin? Si Lord? Malapit ako makakasawa. Kaya nila, yung butong na yan. Sa buhay nila mga kapatid, nabasa nila yung iba. Ang ganda niya, encouragement yan sa mga nagmamahal. Isa yan sa nagmamahal. Sa kanilang bayanan, sa kanilang ministry, sa kanilang leader, sa kanilang man. Doon mo makikita yung loyalty, yung faith nila sa Kanya. Ngayon, sa buhay natin, yung commitment pa natin kumusta. Yan yung patapos na. Patapos. Kumusta na yung commitment natin sa Lord? Mula na makilala mo ang Panginoon. Okay ba? Or nagigiyong-giyong ba? O
Or nagpapatuloy pa rin ba sa pagkakaroon? Or parang bala na service? Kumusta ang commitment natin? Sino ba yung gusto nang sumuko dito? Sino ba yung nag-experience? Siguro naman lahat tayo ay nagsasaman. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, tingnan natin yung ating commitment. Ay, check natin. Yung commitment ba natin ay masasabi ba natin na kahit ano mangyari, I will serve. Sa ating bang pag-commit sa Lord, tunay na kaya. Kasi ang pag-commit sa Lord ay hindi basta-basta. No? Para kang ano yan? Para kang nakapusas. Hindi nakapusas. Para kang yung commitment na hindi kailangan makamatay ng mga. Kasi yung commitment natin mga kapatid, kapag hindi talaga commitment, kapag hindi matibay yung commitment natin sa Lord, bukas makalawa alis ka. Dahil mapapagod ka. No? Sikapin natin yung commitment natin ay katulad ni Ruth, na kahit anong mangyari, hindi ka alis sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, hindi mo tatalikuran ang pagkatawag sa iyo. Saan ka ba tinawag ngayon? Anong ministry ang hawak mo ngayon? Yung commitment po ba natin na hanggang kamatayan? Hanggang umilan? Pwede ba tayo ngayon? Let us pray. Can we close our eyes habang nakatulong natin ang ating mga po? Isipin mo yung commitment mo sa Lord hanggang sa ito ba'y magpahanggang kamatayan or hanggang okay ang ating buhay? Masasabi mo ba ang commitment mo sa Lord, ang commitment natin sa Lord, masasabi ba natin na mayroong walang pagpapala ay mag-commit pa rin ba tayo? Magsaserve pa rin ba tayo sa Lord? Masasabi ba natin na yung commitment natin ay matibay na kahit anong oras ay hindi matitigil? Sabihin natin sa Lord kung ano ang commitment mo sa Lord. Masasabi mo ba, your God will be my God. Katulad ni Lord. Lord, I will serve you until the end of my life. Hanggang ako'y nabubuhay ay makinig ako sa iyo. May pagpapalang man o wala ay makinig ako sa iyo. Oh, yes, God. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Nandirinig mo ang aming commitment sa iyo. Ang aming pagpiling sa iyo, Panginoon, ay pinakita mo kung gaano ko katibay at gaano ko kahuyan. Lord, wala kaming lakas upang gawin ang lahat ng bagay. At wala kaming lakas, Panginoon, upang mapagtagumpay ang lahat ng problema. Mga anuman ang aming naranasan sa buhay. Kaya kailangan natin pagtibayin mo kami mga commitment, Lord God, ang sabi namin hanggang kamatayan ang aming paglilingkod sa iyo. Ang buhay namin ay sa iyo, hindi karakayan. Maglilingkod kami, Panginoon, habang kami nabubuhay. At magiging tapat kami sa iyo habang panahon. At magiging tapat kami sa aming mga leader. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito sa aking mga kapatid na sa kanilang paglilingkod. I pray na lalo kanilang makikita
makikilala sa ang kamalahan ng pagkakamalan at magamit mo sila may Lord God hanggang sa iyong pagbabalik. And I declare, Lord God, na hindi lamang sila pupunta sa church nito, kundi ang lugar nito, Panginoon, ay magiging pula para sa iyong mga anak. And I declare, God, na ang church nito ay magiging daluyan ng pagpapala at pagbabago ng maraming tao. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, samahan mo sila, samahan mo kami lahat, saan kami pumunta, na magiging busy kami. Sino man namin pagkakas, Panginoon, kung kita sa buhay namin, ikaw ang maramdaman mo. Maraming salamat.